Alam ko bro, itong battery na to, napalitan naman ito dati. Hello mga stories, welcome back sa isa namang content sa another aspect sa content gatasan dito sa ating yung channel ng mga stories at ako pala sa market well, aspects content na ngayon at ito pag-uusapan natin medyo sensitibo pero kailangan natin diretsahan. Okay? May isang itong basag na cellphone nito, may selos, meron daw di umano'y motel wifi issue, okay? At mayroong pagwawala at higit sa lahat may mga tanong na gusto nating himayin ng maayos, okay? Well, simple na yung punto sa video na ito, no? Sapat na bang ebidensya ang auto-connect sa wifi para sabihin mong nanloloko ng isang tao? Kulang pa yan at masyado lang mabilis ang panghuhusga. Okay? Well, panoorin natin tong video na tapos himay natin ng walang paligoy-ligoy. Ito, according sa video na to, ito sa video, sa expert mismo may tinawag na may mag-repair ng cellphone of course. Pero imbes na normal ng repair job lang, at nadatnan niya na isang mainit na away na magjowa. Okay? So, mga stories, basahin natin tong post na to bago natin i-play. Ito lang sabi niya dito. Medyo sensitibo ang istorya na ito pero dahil kaibigan ko to at siya mismo nag-request na gawin ito. Binasag daw kasi yung GF niya, yung sarili niyang iPhone kaya hindi niya ito pinayagan makalabas ng kanilang kwarto. Agad-agad siya na mag-message sa akin. Napuntahan ko daw siya para gawin at ayusin ang kanyang cellphone on the spot. Matagal na ko na siyang kaibigan at kilala ko siya na puro kalokohan ang alam. Pero nakakagulat din isipin na kung kailan gusto niya na mag-settle at magtino sa buhay at sa kanya ngayon naranasan ng mga ganitong pangyayari. I hope maging okay kayo since naayos na itong iPhone ninyo at nakita mo mismo na gumagawa ang wifi nito. Okay, panoorin natin sa ito yung video ni Espets. Alam ko bro, itong battery na to, napalitan naman ito dati. Uy! Puta ka naman! Bakit sa pinipigilan mo akong ipagawa at bakit ba binasag ko yun? May kinatago mo ba talaga? Naglatot lang kami mo, kaya Okay, so sabi niya dito, mahirap tumanggi ng isang kaibigan dahil humihingi siya ng saklolo sa araw ng kanilang anniversary. Pinuntahan ko siya sa isang motel kung saan siya nagka-check-in kasama ang kanyang GF. Binasag daw ang girlfriend niya ang sarili niyang cellphone after malaman ng tropa ko na naka-connect ito sa wifi ng hotel. Ba't happy lang to? nga sobrang effort niya no? Happy lang. Nag-agda pa kasi mo handa kuwan, tinapay. Baka maulaw. Atay ka. Pinabili kita ng toothbrush nga Toothbrush na, mag-share pa dyan ta. Given na lang, maghalok ta. Pero toothbrush niya po na. Kadiri ka. Ayaw na nagmuha. Maupo ka muna dito. Papagawa natin, di ba? Magbibintangan mo ko dahil lang sa wifi na yan Ayun nga kasi yung problema, sisisihin mo ako. Sisisihin mo ako mag-isip. Sinisira mo kasi na anniversary natin ngayon. Tapos magbibintangan mo ko dahil sa wifi na yan. Ayun nga kasi yung problema sa'yo. May hirap kita dinala dito, tapos malaman ko na ako nagka sa wifi. Ano ko ibig sabihin nun? Babe naman. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang mo, nanggaling ka na dito. Hindi babe. May history ka na dito. Nakaraan kasi, sa ulan. Excuse me, hindi po ba ako madadamay dito sa... Tol, pasensya Kaya kung ayusin mo yung cellphone, wag mo na ayusin mo. Manahimik ka. Tol, ayusin mo lang yan, Tol. Ayusin mo lang yan sa cellphone. Wag mo na ayusin yan. Alam ko bro, itong battery na to, napalitan naman ito dati. Wag mo na ayusin. Ano gagawin niya? Wag mo na ayusin kasi! Bakit kaya? Pagkagising ka, Bakit ang araw mo ayusin? Eh, sino
ano, sira. Bro, Ayun ang sinira mo na, paano magagawa ngayon yan? yung earpiece hindi na po gagana, napunit na Patay dito. tayo dyan. Hindi. Mapapagana natin yung bagong display, pero yung earpiece hindi na po napunit na, napuwersa po. Tingnan mo na yan. Sabay tayo mag-usap. Umuwi ka na, kuya. Halika na. Tingnan mo. Ano ba yan, bro? Mula pa nun, puro kalokohan na ano, pati ba naman ngayon? Ilang taong ka na, tabulbuling ka, hanggang ganyan ka pa rin. Ayun, bro. Alam mo, tol. Ako na kaya akong setting, tol eh. Alala ko na nga sa mga gulang ko yun eh. Boto-boto pa nga si nanay dun eh. Oh, Eh, di ko naman alam na ganun pala yung puta. teka lang. Ano ba yung totoong nangyari? Hindi ko kayo maintindihan kasi ang naiintindihan ko galit. Galit, men. Ang nangyari, tol, anniversary kasi namin. Yan nga, nag-ready nga ako. Pero ano, hindi siya makapagpasalamat, oh. Kumain ka rin, tol. Masarap yan. Galing yan sa... Hindi na. Ano ba? Anniversary ba't kasi baksa? Yun nga, tol. Anniversary namin yun. Nangyari, nalaman ko. Nakakonek pala sa wifi. Oh, ikaw ba naman sa kalagayan ko? Wi-Fi ng... Nang motel na to. Oh, ikaw sa kalagayan ko mapapaisip, hindi ka ba mapapaisip, tol? Bakit siya nakakonek dito? Eh, ngayon ko lang siya dinala dito. Putang akala ko Maria Clara na. Maria Usawa pala. Bagay, no? May mga ganun case nga, napapanood ko nga rin sa... Gusto ko mapahiya yan, tol. Mga ganun mga babae ngayon, ano? Hindi. Ayoko maging bias. Gusto kong maintindihan yung side ng babae. Eh, yun nga, tol. Sabi niya, nakasilong lang daw siya. Eh, walang signal daw dito. Kaya nakiusap sa gwardiya dito na baka pwede, makikonig muna siya sa wifi. Eh, hindi naman ako naniwala, tol. Siyempre, alam mo naman, tol. Alam mo naman ako, kilala mo naman ako, pinagdaanan ko yung ganong diskarte, tol. Diba? Oh, diba? Nakakonek. Ayun yung pinag-awayan namin, tol. Bro, i-post mo yan, bro. Hindi bro, ganito, no? Eh, bro, kasi gusto ko talaga mapahiya, tol. Gusto ko mapahiya ng pamilya kasi, tol. Hindi, sige, fine. Gagawin ko yung gusto mo, Mamaya may pero comment ayaw ako mo, dyan. hindi. Ibo-blur ko to, kasi gusto ko nang ingatan yung side ng babae. Dahil ang naiintindihan ko lang, at ikaw lang yung napakinggan kong story. Eh, paano siya? Hindi ko pa siya nakakausap. Hindi ko alam kung ano yung totoo. Ayun. One-sided. Ikaw, tingnan, maniniwala ako sa'yo. Tol, tropa tayo, alam mo. Oo nga, yun na nga eh. Tropa tayo. Mula pa nun, alam ko yung mga baho mo. Okay naman siya. Mukhang mabait naman. Mukhang may pinag-aralan naman. Okay naman, mukhang malinis naman eh. Eh, may tanong ako sa'yo, bro, no? Diba, gawa na yung cellphone niya. Okay? Mahahanap mo na yung ebidensyang hinahanap mo, which is yan. Tanong ko sa'yo, no? What if nga na, nung time na yon, totoong nakisilong nga siya. Nung time na yon, wala talaga siyang internet. Dito siya pinag-abutan. That's right. Nakikonnect dito sa tao dito. Tanong ko sa'yo, bro. Paano kung totoo yun? Ano ang gagawin mo? Okay, so, ito bago natin sagutin ito, okay? At bago tayo mag-proceed ng post na. Unang-una, yung papaya social media, may batas tayo dyan. Okay? Yung papaya, post nito, yung babae, ganito, ganyan. Well, kasi pag pinost nito ni Apex yan, madadamay siya eh. Alam mo ba ang na cyber crime, cyber libel, okay? Di ba kayo aware doon? Cyber libel, yan. Pwede ka mabaliktad dito. Hindi lang ikaw, sino ba yung lalaking to? Hindi ikaw, bro. Pati si Apex din madadamay sa ginagawa mo. Papost mo? Ha? Pwede ka mabaliktad dito. Ito medyo ako dito. Naiinis ako hindi kasi pwedeng ganito, na ipapost para pahiyain to eh. Hindi ganun Pero ito mga stories ito diretsahan tayo. First of all, ito, yung ang pag-auto-connect sa wifi ay red flag, pero hindi ito solid proof. Okay?
Alanganin yan. Oo, napapaisip ka talaga. Yes, may kung worker ka, talagang magdududa ka, overthink ka. Pero ang real talk lang kasi, ang Wi-Fi connection ay hindi automatic na ebidensya ang panloloko. Bakit? Dahil pwedeng minsan na nakakonect dahil pwedeng may ibang sitwasyon. Pwedeng tama ang palusot, pwedeng hindi. Okay? Ang punto kasi dito mga stories, hinala pa lang yan. Hindi pa final verdict. At maraming tao na nagkakamali dito. Kapag ang isang clue, akala nila solve na ang kaso, hindi ganun ang logic. Pangalawa, yung pagwawala sa babae, hindi automatic confession yun. Maraming comments na nagsasabi, kung wala siyang nagtatagot, bakit siya nagagalit? Pag iniserte siya, bakit niya ipaayos ang phone? Kung feeling nakikisilaw na bakit sobrang defensive? Well, that's a valid yun. Pero kulang ka doon, pero kulang kung doon lang nagbabase. Kasi totoo kung totoo yan, may mga tao talaga nagpapanik kapag inaakusahan. May mga tao rin galit agad kapag pinagdududaan. Lalo na kung nasa pressure, pinipigilan o parang interrogante sa harap ng ibang tao. So, hindi pwedeng sabihin galit equals to into guilty. Hindi ganon. Mababaw talaga yun. Okay? Pero ito rin yung dapat natin sabihin ng diretso dito. Yung sobrang pagpipigil, yung pag-aagaw ng phone, at lalo ng pagkasira ng cellphone habang may tension, hindi rin yan magandang tingnan. Hindi naman sapat para sabihin guilty agad. Sapat naman para sabihin may mali ang reaction. At kapag mali ang reaction nito sa isang simpleng tanong, natural na lang lalong lumalaki ang duda. Pangatlo, yung totoong pinigilan niya siyang makalabas ng mas mabigat yan kasi sa Wi-Fi. Ito hindi dapat nalalagpasan to. Kahit magsiselos ka, kahit galit ka, kahit feeling mo niloko ka, wala ka pa rin karapatan mag-control ng tao. Pagbawalan umalis o gawing bihag sa sitwasyon ng partner mo. Kung kung ginawa ng partner yan, red flag na yan sa lalaki. Red flag na yan. Yung kukulo, red flag na yan. At dito na magiging prangka dito. Kapag ang relasyon umabot sa kontrolan, aablutan, basagan, at pilitang sitwasyon, toxic na yan. Hindi na love yan, gulo na yan. Pangapat, ito, yung gusto mong ipaiwa sa tao, na mali rin yun. Kaya yung sinabi ko, may part ng video, gusto ko lang i-post ang paiwa. Mali yung diskarte yun. Kapag yung hinanap mo ay katotohanan, hindi ka dapat uhaw sa public humiliation. Kapag gusto mo mapaiwan ng isang tao, bago ka makuha ng buong kwento, ang habang mo na yan, i-rest back, hindi ka katotohanan. Ang pag-respond inuuna mo, sabog na agad ang judgment mo. Kaya credit din kay Aspects na kahit gusto i-post sa kanya, nilinaw niya na gusto niya i-blur at ayaw niyang musgahan agad sa side ng babae. Tamang approach yan. Tama siya. Diba? Panglima, may tama si Expert, hindi pwedeng isang side lang ang pakinggan. Oo nga naman. Actually, doon ako bumili ba ang konti kay Expert Kahit tropa niya lalaki, kahit hindi siya nag-oo nga bro, nailig ko na, hindi ganon. Kasi hindi siya naging sunod-sunuran ng emosyon. Ang ginagawa niya, tanong niya sa butas ng kwento. Paano kung may ibang explanation? Paano kung may kulang na narinig natin? Yan ang tama pag-iisip. Kasi sa social media ngayon mga stories, ang dali nang mangusga. Isang clip lang, isang hinana lang, tapos guilty na agad na panindigan ng tao. Hindi dapat yun. Hindi dapat yun. Panganin, pareho sila may red flag dito kung tutusin. Ito pinaka-prangka prangka ko dito mga take ko dito. Kung ang lalaki ay naghahanap ng totoo, okay, mali ang paraan niya para umabot sa kontrolan, public shaming o sobrang init ang ulo. Kung ang babae naman ay inosente, sablay rin yung reaction niya dahil lalo na niya pinapalakas ang hinala. Kung guilty siya, mas malinaw kung bakit naging gano'n ang kilos niya. Sa madaling salita mga stories, kahit saan mo baliktarin, hindi healthy ang relasyon na ito. At minsan, hindi ko kailangan malaman ang buong detalye para masabing wasak na ang foundation kapag ganyan ang level ng away ninyo.
Malinaw na may matagal ng problema bago pa man dumating sa motel wifi issue na yan. Ito, hindi ito tungkol sa wifi lang tiwala ang tunay na nasira dito. Ito talaga ang punto dito. Ang nasira nito hindi lang cellphone. Ang mas malala, tiwala. Kapag sira ng tiwala, kahit maliit man yung clue, magiging malaking gulo. Kahit notification lang, kahit si status lang, kahit load message lang, kahit wifi auto-connect lang. Kasi kapag wala ng peace of mind, hindi na relasyon yan. Investigasyon na yan Kung ako ang tatanungin anong dapat natin gawin ito? Ginagawa. Simple. Dapat kalmado ng tanong. Diretso para hindi marahas. Walang habulan, walang basagan, walang pigilan, walang papaya online. Talagin mo ng maayos. Bakit nakakonect ng FOMO kung ang first time natin dito? Pakinggan ang sagot. Observe mo yung consistency. Kapag hindi tugma, hindi ka pagwala, pag-isip ka. Pag-desisyon ka na malinaw. Kung hindi mo kaya pagkatiwalaan, umalis ka na ng dignidad. Ganun lang dapat. Hindi yung dramatic pero mature. So, ito masasabi ko dito mga stories. So, sa video na ito, ang totoong basag ay hindi lang iPhone, okay? Basag ang tiwala, basag ang respeto, basag ang maturity sa paghawak ng problema. Yes, possibly may tinatago ng babae. Yes, posibleng kulang din ang ebidensya na nadala lang sa emosyon ng lalaki. Well, parehong posible yan. At dahil hindi natin hawak ang buong katotohanan, hindi ako magbibigay ng final hatol kung sino ba ang totoong nagsisinungaling. Okay? Pero ito ang kaya ko sabihin ng diretso. Ang relasyon na umabot sa kasaganang phone, kontrolan, hablutan, at gusto mo mapaya online ay relasyon ay nalulunod sa toxicity. Kaya sino pa yung unang nagkamali, pareho kayong talo dito kapag ganyan ang sistema nyo. Tandaan nyo ito hinala is not a proof. Pero destructive behavior is already a warning. Kapag nawala ang respeto na yan, huwag na ninyong ipilit. Yung lahat ng love story dapat ilaban. Yung iba dapat tinatapos Kayo mga stories no? Sa tingin nyo, sapat ba ang ebidensya na auto-connect sa motel wifi o kulang pa rin sa para humatol? No? Comment down below, gusto ko na marinig yung take nyo. No? Okay mga stories, meron tayong updates. Ito yung post nito kay Express Appeal Repair Services. Sabi niya rito, sabi niya, Hoy Marites, updated ka na ba sa latest issue kapon? Meron daw Maria Clara pero maraming asawa. Pala, nakaka-lurky. May ganun ba talaga ngayon? Sana mahanap ko si Ate Girl para makuha yung kanyang panig. Ayan na mga source. Yan. Mismong si Specs na nag-post, mukhang hindi na pala ito simpleng away magkasintahan na nauwi sa basagan ng iPhone. Ang bansa na yan ngayon, incident ay malaklara pero maraming asawa. Okay? Medyo matindi ang paratang na yan. Okay? At yan ang sinabi ni Specs na kailangan din natin marinig yung kabilang panig. Okay? So, mga stories, ito ang aking prank ko. Masasabi ko lang dito, prankahan tayo. Unang-una, yung bansag ng Maria Clara, yung maraming asawa, ganun. Mabigat yung salitang yan, at saka sa kultura natin mga Pilipino, ang Maria Clara ay simbolo ng pagiging maninhin at tapat. Okay? Kapag binaliktad mo yan at ginawa mong marami asawa, diretso na yung atake sa dangal ng isang tao. So, ang tanong ko, may resibo na ba talaga? Okay? Dahil kung ang pagbabasehan lang ay yung auto-connect sa wifi ng motel mo, medyo malabo pa yun sa conclusion na maraming asawa. Pero kung may iba pang ebidensya na hindi lang ilalabas sa video, gaya ng message o history ng phone na ayaw ipagawa ni Ate Girl, well, doon na lang natin masasabing may basehan ng bansa nito. Okay? Number 2, yung silent confirmation sa pag-iwas, balikan natin yung reaction yung Ate Girl sa video, bakit siya nakaka-lurky panoorin, Kasi imbes na ipagtanggol ang sarili sa logical na paraan, ang naging depensa niya ay physical na pagpigil ng pag-ayos ng gadget.
no? So, mata ng publiko, lalo na sa mga marites, laging updated, no? Ang pag-iwas ay madalas binabasa bilang pag-amin. Well, the logic dito is, if you have nothing to hide, is nothing to fear, okay? Yung kung wala kang tinatago sa wifi history na yan, ikaw na dapat mag-utos kay Specs na, sige, ayusin mo yan para mapatunayan na nagkakamali yung boyfriend ko o something. Pero hindi yun yung nangyari, okay? Number 3, ito yung fairness dito, yung paghahanap ng panig ni Ate Girl. Yung tama si Specs dito na dapat makuha ng panig si Ate Girl. Sa panahon ngayon sa social media, madaling masunog ng isang tao sa court of public opinion. Isang post lang, bagsag na agad ito na cheater, diba? Pero maging tapat tayo mga stories, no? Mahirap magpaliwanag kapag ang ebidensya ay technical gaya ng autoconnect. Okay? Paano mo ipapaliwanag na nakikisilong ka lang pero nakasave ang password sa phone mo? Unless open wifi yung motel. Diba? Yung parang nakikita mo yung open wifi yung motel, medyo mahirap lusutan yan. Pero gayon pa man, karapatan pa rin niya ang magsalita. At saka lastly, lesson to sa mga ka-stories natin. Ang lesson dito kasi, ang technology ay hindi nagsisinungaling. Pero ang tao pwede magsinungaling. Ang cellphone natin ay parang black box ng eroplano. Nandyan lahat ng record sa ating mga ginagawa. Kung gusto mong gusto mong magtinonong at magsettle gaya ng sinabi ng lalaki na gusto niyang magbago, dapat pati ang digital footprint mo ay malinis, okay? Hindi pwedeng mareklara ang aura mo sa labas pero ang phone mo ng puno na maraming asawa sa records, okay? Yan lang yung update yung galing ito kay Specs. Kung gusto nyo mga ganitong straight to the point advice, real talk straight to the point sa ating commentary channel, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. Be part of the Castores membership plan for as low as 39 pesos a month. Early videos fresh from the rendering video sa akin. Okay? So as always, mga stores, thank you and have a good night, stores. Bye.